Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, ikalawang kabanata. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia at inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinangaral ko sa mga hentil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawala ng kabuluhan ng aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Grego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuloy ito. Kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon, nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglayin natin kay Kristo Jesus upang kami muli nilang maalipin. Hindi kami nagpaalipin sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ngunit walang idinagdag sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sa halip, kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga hentil. Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito. Kaya tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hentil mangangaral at sila namay sa mga Hudyo. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha at talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya ay nakikisalo sa mga hentil. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hentil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Hudyo na nagbibigay diin sa pagtutuli. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid na naroon na mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita kong ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo na namumuhay na parang hentil at di bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. Gayunman, alam naming ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Hesukristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang tao'y hindi pinapawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo ay matagpo ang makasalanan pa, nangangahulugang bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. Ngunit kung itatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo
na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo.